Carla's point of view. Dok, mamamatay na ba ako? Naiiyak kong tanong sa doktor. Hindi na ba ako mabubuhay? Hindi ko na ba mararanasang mabembang, Dok? Dok, expired yata yung gamot na tinurok mo sa petsa ko nung nakaraang buwan eh. OA na akong OA, pero ayoko pang mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay eh. Gusto ko pang sirain ang buhay nila tita, na sinasabing walang mararating ang pamilya ko. Marami pa akong taong yuyurakan. Pagkatapos ko kasing magpa-check up, biglang naging weird ang pakiramdam ko after 1 month. Madalas akong masuka, naging emosyonal lang din ako, at para akong palaging naglilihi. Sumagi sa isip ko na buntis ako, kaso naalala kong hindi pa pala ako nabebembang, kaya imposible namang mangyari yun. Miss De Guzman, you're pregnant. Wika ng doktor kaya't napatanga ako. Napakurap-kurap ako. Doktora, huwag kang mag-joke time ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Buntis ka talaga. Saad nito. Paano mangyayari yan, Dok? Virgin pa ako. Daliri ko palang nipapasok sa pechay ko. Imposible namang may mod takils tong daliri ko, Dok. Hindi ba pagod ka lang, Dok? Baka pagod ka lang, ha? Miss De Guzman, may sobrang laking kasalanan ako sa'yo. Feeling ko maiiyak na si doktora. Ako ang dahilan kung bakit nabuntis ka. Doktora, anong ibig niyo sabihin? Hindi gamot ang naituro ko sa'yo nung nakaraang buwan. Mahinang sambit niya. Sperm siya ng isang lalaki. I am very sorry, Miss De Guzman. Matagal bago nag-process sa isip ko ang kanyang sinabi. Doktora, bakit naman ganun? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Paano na to? Ang dami ko pa namang pangarap. Magagalit sila nanay at tatay nito eh. Miss De Guzman, pasensya ka na talaga ha. Hindi ko kasi napansin na napagpalit pala yung gamot at sperm. I'm sorry talaga. Sincere na sabi ni doktora. Kung gusto mo babayaran na lang kita, kahit magkano pa. Huwag mo lang ako idemanda. Ayoko mawalan ng trabaho. Ayoko mawalan ng lisensya. Hindi ako sumagot at natulala na lamang. Hindi nga nagpabembang, nabuntis naman ng biglaan. Nasabi ko na rin sa father ng baby yung totoo. Mahinang sabi ng doktora. Biglang bumukas ang pinto kaya't napalingon ako roon. Tumambad sa akin ang gwapong doktor na halatang rich kid. Masungit ang mukha nito at magandang build ng kanyang katawan. Doc Javier, sabi ni doktora bago ito lapitan. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Yung mali ko nang naturukan ko. Tinitigan ako ng doktor. Hindi ko kinayang mapanuring titig nito kaya't napaiwas ako ng tingin. Iwan mo muna kami, doktora. Parang may kumiliti sa sistema ko dahil sa gwapong boses nito. Tumango si doktora sa lalaki bago lumabas. Nang maiwan kami ng lalaking doktor sa loob, bigla akong nakaramdam ng pagkailang. How much do you want? Biglang nagsalita ang lalaking doktor. Ha? Hindi ito sumagot. Dinukot nitong wallet niya at inihagis sa akin ng isang black card. Sabihin mo kung magkanong kailangan mo at ipadadala ko sa card na yan. Seryosong sabi nito. After you receive the money, umalis ka na rito. Lumayo ka kasama yung anak mo. Mata pobre to ah. Hindi ko nagustuhan ang sinabi nito kaya't hinagis ko pabalik sa kanyang card niya. Anong tingin mo sa akin? Bayaran? Gusto ko siyang sapakin at ingud-ngod. Ang yabang-yabang mo? Kayo na itong may atraso sa akin, kayo pang nagmamataas. Alam mo bang para sa fiancé kong sperm na yun? Kapag nalaman niyang nagamit na yun at may nabuo pa, mas malala ang mangyayari sa'yo. Malamig na sabi nito. O anong pakialam ko sa inyong dalawa? Hindi rason yun para magmataas ka ng ganyan. Just accept the money. For sure yun lang din naman ang habol mo. Aw! The heck? Initlugan ko siya. Tingnan natin ngayon ang yabang niyang talipandas siya. Hindi pa ako nakontento. Kinuha kong 100 puro mamiso
at 5 piso sa bag ko. Isinaboy ko yun kay doktor na mayabang. Ayan, salamat sa espermong mayabang ka ha. Dahil sa'yo mapapatay ako ni nanay. Inirapan ko siya bago padabog na lumabas ng office ni doktora. Nakita ko naman si doktora sa isang gilid. Baka sa mukha nito na sobrang kabado siya. Para rin siyang matatae anumang oras. Doktora, yan ang account number ko. Inabot ko sa kanya ang isang papel. Ipadala mo dyan ang perang ibibigay mo. Kahit magkano, wag lang bababa sa 200,000. Tayo lang din sanang makakaalam kung ayaw mong mawalan ka ng lisensya. Hindi ko na hinintay pang sumagot si doktora at tuluyan ng umalis. Ayoko nang tumagal sa ospital na yun at baka may maoperahan ako ng walang anesthesia. Pero bakit naman nabuntis agad ako? Maktol ko habang sakay ng taxi. Diyos mio, siguradong sandamakmak na sermon na matatanggap ko nito eh. Ang masama, mabugbog pa ako nila nanay at tatay. Yabang-yabang ko pa noon. Sabi ko, aabutin ko muna ang pangarap ko at magpapayaman. Tapos buntis naman ako ngayon. Kainis. Iha, ganyan talagang realidad. Tanggapin mo na lang ang bata na nasa sinapupunan mo. Tutal nag-enjoy ka naman habang ginagawa yan. Sabi ni Manong driver. Manong, hindi ho ako nag-enjoy. Tugon ko na lang bago mapahinga ng malalim. Nang makarating sa bahay ng tita ko kung saan ako tumutuloy, agad akong nag-impake. Babalik na muna ako sa probinsya. Hindi ko naman kasi pwedeng ilihim to. May lahi pa namang CCTV camera tong si nanay. Siguradong malalaman niya rin agad ang nangyari sa akin. Babayaran naman ako ni doktora. Pwede kong gamitin ang perang yon para magpatayo ng business sa probinsya. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni tita nang makalabas ako dalang maleta ko. Aalis ka? Saan ka pupunta? Babalik muna ho ako sa probinsya. Sagot ko. Thank you po sa pagpapatuloy sa akin ha. O sige, mag-iingat ka. Basta't kapag babalik ka na, huwag kang mahihiyang magsabi ha. Tumango naman ako. Ikamusta mo na lang ako sa mama mo. Salamat po tita. Ngumiti ako bago tuluyang umalis. Napasapo ako sa sinapupunan ko. Kahit naman hindi kita ginusto, hindi kita ipalalaglag. Aalagaan pa rin kita at magiging tropa tayong dalawa. Natawa na lamang ako't napailing-iling. Halos 12 hours ang naging biyahe ko pauwi ng probinsya. Napatagal ang biyahe ko dahil ilang beses nasiraan ng bus. Mas marami pang stopover namin. Day! Masayang salubong sa akin ni nanay nang makita ko. Day, bakit nauwi ka? Nanay, sa loob na ho tayo mag-usap. Tugon ko. Tumango si nanay bago ako igiya papasok ng bahay. Nadatnan ko sa loob si tatay na inaayos ang electric fan namin. Eto na naman siya sa sakit niya. Maayos naman yung electric fan, babaklasin niya pa. Iba talaga kapag sirani ko. Andiyan ka pala. Nakangiting sabi niya. Oy, bakit napauwi ka? Siguro buntis siya. Sabi ni Kenneth, bunso kong kapatid na lalaki. Manahimik ka Kenneth ha. Iahampas ko sa itong electric pan. Banta sa kanya ni tatay. Napatahimik naman ang mukong kong kapatid. Pero tatay, tama ho si Kenneth. Mahinang sabi ko kaya't natigilan sila. Buntis ho ako. Buntis ka? Napaigtad ako sa galit na boses ni tatay. Sino nga man yan ha? Umiling naman ako. Hindi ko ho kilala eh. Mas mabuti nang iyon ang sabihin ko para walang problema. Sigurado kasi akong hahanapin nila nanay ang ama ni baby kapag sinabi kong pangalan nito. Well, hindi ko rin naman alam ang pangalan ng mayabang na doktor. Nagpabuntis ka sa hindi mo kilala? Akala ko ba nandun ka para magtrabaho? Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko. Naiiyak ako dahil sobrang disappointed sila sa akin. Kay, ang sabi mo, iaahon mo kami sa hirap. Alam mo namang walang-wala tayo, nagpabuntis ka pa.
Sorry ho. Malakas na nagmura si tatay at ibinalibag ang mga tools niya sa gawi ko. Napaiyak naman ako dahil sa takot. Mabait si tatay at mapagmahal, pero iba siya kung magalit. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana kita hinayaang lumuwas. Galit na sabi ni tatay. Sorry. May magagawa pa ba yung sorry mo ha? Hinaklit ni tatay ang braso ko't napangiwi ako dahil sa sakit noon. Mukhang natauhan naman si tatay nang makitang reaksyon ko dahil unti-unti niya akong binitawan. I am the father. Lahat kami napalingon sa nagsalita. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko yung mayabang na doktor. Anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong. Hindi pa siya nakasasagot. Lumipad na ang kamao ni tatay sa kanyang mukha. Bumagsak siya sa sahig. Pero hindi pa rin nakontento si tatay. Sa takot kong makapatay siya, nilapitan ko si tatay para awatin. Tay! Tama na ho! Malakas akong itinulak ni tatay. Dahilan para bumagsak ako. Napatigil naman siya dahil doon. Si Kenneth naman ay tinulungan ako. Ikaw! Pakakasalan mo si Kai bukas! Sabi ni tatay habang nakaduro sa lalaki. Huwag mong subukang tumakas dahil nasisiguro kung papatayin kita. Pumasok si tatay sa kwarto. Sumunod naman si nanay. Naiiyak ko namang nilapitan tong mayabang na doktor. Sabog ang nguso niya. Dumudugo rin ang ilong niya. Alam ko rin kaagad na magkakaroon siya ng black eye. Kenneth, kuhanin mo yung medicine kit. Ikuha mo rin ako ng yelo. Utos ko sa kapatid ko na agad namang sumunod. Binalingan ko naman si Yabang. Ayos ka lang ba? Bakit ka ba kasi sumunod ka rito? At saka paano mo nalaman tong bahay namin? Tanong ko sa kanya. Ano bang pakialam mo? Masungit na sagot nito. Malakas na kaltok naman ang ibinigay ko sa kanya. Aray ko! Inaano ba kita? Ayusin mo yung pagsagot mo ha. Tinatanong kita ng maayos kaya huwag mo akong sagutin ng pabalang. Singhal ko sa kanya. Umirap lang ang mokong bago punasan ng dugo sa nguso at kanyang ilong. Dapat pala hinayaan ko na siyang matodas ni tatay eh. Pagkatapos kong gamutin ang sugat mo, umalis ka na. Sasabihin ko na lang kay tatay na malakas lang ang trip mo. Hindi ako aalis. Ako naman talagang tatay ng dinadala mo. Seryosong sabi nito. Hindi ko siya magets. Bakit biglang gusto niyang panagutan ako? May balak ba siyang kuhanin ng baby pagkatapos kong manganak? Nang dumating si Kenneth, inagaw nitong medicine kit at yelo. Siya mismong gumamot sa sarili niya. Doktor ako. Alam kong ginagawa ko. Masungit na sabi nito. Hoy! Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan ha. Kayo na nga itong nagkaroon ng atraso sa akin tapos ang yabang mo pa? Singhal ko sa kanya. Sinamaan ko rin siya ng tingin para daman niya ang inis ko. It's not my fault. Para sa fiancé kong sperm na yun. Kasual na sagot niya. Oh, may fiancé ka pala eh. Mas lalong kailangan mo nang umalis rito. Baka lumabas pang maging kabit ako. Saad ko. Bumalik ka ron sa fiancé mo. Doon ka manggulo. I don't care about my fiancé. Parents ko lang naman na may gustong pakasalan ko siya. Tugon nito. Ayokong may nangyayaring interaction sa amin. Kaya nakiusap na lang siyang ituturok sa kanyang sperm ko. Hindi ko naman expected na sa'yo mapupuntang bata. Wala akong pakialam. Pambabara ko sa kanya. Siya lang ang masungit na madaldal. Sobra ring nakakairitang ugali niya. Bigla ko siyang gustong tadyakan sa tagiliran. Akin na nga, tutulungan na kitang attitude ka. Aagawin ko sana yung bulak pero lumayo siya. Ang arte mo, di ka naman pogi. At bakit? Maganda ka ba? Abat, doktor ako. Kaya't hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang sugat ko sa'yo. Lintik ka? Oo na, doktor ka na. Padabog akong tumayo. Pagkatapos mo dyan, lumayas-layas ka na rito ha. Di ko kailangan ng mayabang na kagaya mo. Binato ko siya ng unan bago ako dumiretso sa kwarto ko. Peste? Masarap at gwapo nga. Sobrang pangat naman ng ugali. Ang sira-ulong mayabang, hindi umalis.
Ang ending ikinasal tuloy kaming dalawa. Pangarap ko namang makasal sa magandang lahi. Pero yung maganda rin sana yung pag-uugali. Ayoko sa lintik na mayabang na si Cinco. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan niya. Ano? Matutulog ka ng ganyan? Nakatopless si Cinco at boxer shorts ang suot. What do you expect? Mag-hoodie at pajamas ako? Tumaas ang isang kilay nito. Wala kayong aircon at mainit pa. Besides, hindi kita gagapangin ano? Baka ikaw pa nga gumapang sa akin. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal ng kilay mo! Mas lalong sumama ang tingin ko sa kanya. Hindi ako pinansin niya Cinco at nahiga na lamang. No choice naman ako kung hindi ang humiga na lamang din. Nagharang ako ng unan sa pagitan namin para mas komportableng matulog. Maya-maya nga lamang ay nakatulog na ako. Nagising ako ng bandang 2:00 ng madaling araw. Nagugutom ako at gusto kong kumain ng balot. Ang bilihan pa naman ng balot ay doon sa labasan pa. 15 minutes walk, ganun. Sinilip ko si Cinco at mahimbing ang tulog nito. Ayoko rin naman siyang utusan at siguradong magrereklamo lang siya. Kumuha ako ng pera at maingat na lumabas ng kwarto. Ako na lang ang bibili. Kabisado ko naman ang lugar namin. Ay tuko! Ay bakulaw! Nagkagulatan pa kami ng kapatid kong halatang hindi pa natutulog. May puti pang nakadikit sa mukha nito. Pintura yata yun? Ano ba yung itsura mo? Mukha kang multo. Mahinang singhal ko sa kanya. At saka bakit gising ka pa? Maagang pasok mo ah. Wala kaming pasok. Tinanggal niya yung nasa mukha niya. Itong nasa mukha ko ay mask. Skincare siya. Palibasa ayaw mong gumamit kaya dry ang mukha mo. Inirapan ko lang siya. Oh, bakit gising ka pa? Bawal magpuyat ang mga buntis ah. Sabi nito. Bibili ako ng balot. Mahinang sagot ko. Gising ka na rin naman samahan mo ko. Food trip tayo dun sa labasan. Libre mo ko? Tumango na lang ako. Hindi naman kasi sasama ang hampas lupa na to kapag hindi na libre. Lumabas kaming dalawa ng bahay. Nagtahulan pa ang mga aso. Tinahulan naman ni Kenneth pabalik ang mga ito. Sira ulo ka kapag tayo hinabol niya na. Sinamaan ko siya ng tingin bago batukan. Tumawa lamang ang mokong bago lagyan ng sombrero ang ulo ko. Ayan, bawal mahamugan na buntis. Tarantado yung kapatid ko pero sweet yan. Mas lamang nga lang ang pagiging tarantado niyan. Nang makarating kami sa kanto, mas nauna pang mamili ang kapatid ko. Bumili siya ng ihaw-ihaw. Nagpabili na rin naman ako. Dumiretso ako sa nagtitinda ng balot. Bumili ako ng isang balot at isang penoy. Ang sarap! Parang naiiyak kong sabi. Buti na lang itong balot ang napili ng anak ko para makain ko. Food trip lang ako doon. Pinipigilan kong sarili ko na maraming makain dahil hindi naman siya healthy. Kaso hindi ko talaga kaya. Miss, kung gusto mo, libre kita. Alok ng isang matandang lasing. Ay hindi na ho. Sagot ko. Huwag ka nang magpakipot. Sabi ng kasama nito. Minsan lang may matipuhan itong kaibigan ko Yuck! Hindi mapigilang komento ko. Wag ho ako. Kakakasal ko lang ho Uy sus! Luma na yan. It's already 2 a.m. and you're still outside? Napalingon kami ni Kenneth sa nagsalita. Lintik, si Sungit. Buntis ka. Hindi mo ba naiisip yun? Hindi naman ako nakasagot. Lumapit sa akin si Cinco at hinawakan ng kamay ko bago ko mahinang hilahin. Tumingin ako kay Kenneth para humingi ng tulong pero deadma lang ang bugok at binagalan lang ang lakad niya. Alam mo bang delikado nang lumabas? Ayan, nanenermon siya habang naglalakad kami. Paano kung may nangyari ha? Buntis ka. Nagugutom ako Nakasimangot kong sabi. Isipin mo yung bata, wag yung gutom mo. Natigilan naman ako dahil sa sinabi nito. Sa tingin mo ba nagugutom ako dahil gusto ko lang? Huminto ako sa paglalakad at tinanggal ang pagkakahawak niya sa akin. Ang baby mo ang may gustong kumain ako. Kung hindi kayo nagkamali, o di sana wala kang iniintindi ngayon. I'm sorry.
Mahinang sabi nito. Ang sarap sa ears ng sorry niya. Pero hindi pa rin ako magpapadala sa ganun niya. Galit ako. Dapat ginising mo ko para nasamahan kita. Mahinang sabi nito bago umiwas ng tingin. I'm just worried. Ayaw kitang gisingin dahil ganyan ang ugali mo. Baka mamaya mag-isip ka pa ng kung ano-ano. Umirap ako para hindi bumagsak ang luha ko. Diyan ka na nga, leche ka. Sorry na. Dinig ko pang sabi nito. Hindi ko na siya pinansin at dire-diretso na lang na umuwi. Bahala siya sa buhay niya. 5's point of view. Until now, she's still mad at me. Hindi niya ako pinapansin. Kapag kakausapin ko siya, tatango lang siya at aalis. Kuya 5, patulong daw po si tatay sa pagbilad ng palay. Sabi ni Kenneth. Tumango naman ako bago lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa likod bahay at nadatnan ko si tatay na nag-uumpisang magbilad. Nandun din si Kai, habang nagduduyan at kumakain ng cupcake. Kaya mo ba? Tanong ni tatay. Itinango ko ang ulo ko. Bago lumapit kay tatay, hinubad ko muna ang sando ko para hindi marumihan. Lumapit ako kay Kai at pinahawak sa kanya yun. Hawakan mo muna saglit, sabi ko. Umirap lang ito bago kuhanin ang damit ko. Hindi naman nakatakas sa paningin ko ang pasimple niyang pagsulyap sa katawan ko. Kaya napangisi ako. Nilapitan ko si tatay at tinulungan sa pagbibilad. Hindi naman ako nabigatan dahil nagbubuhat na ako sa gym. Oh, salamat, nakangiting sabi ni tatay. Ay, alam mo bang noong araw ganyan din ang katawan ko. Kaya patay na patay sa akin si nanay mo Magkasundo na kaming dalawa. Istrikto sila ni nanay pero pareho namang mabait. Oo nga pala, hindi pa ba kayo bati ni Kai? Tumango naman ako. Daanin mo sa lambing at matinding suyuan. Mataas kasi ang pride ng pandak na yun. Isa pa intindihin mo rin siya dahil buntis siya. Aba kapag sinaktan mo yan, hindi ka na makakabalik ng buhay sa Manila. Napanguso naman ako bago itango ang ulo ko. O siya, pasok muna ako sa loob. Suyuin mo muna yung asawa mo. Tinapik ni tatay ang balikat ko bago siya pumasok sa loob ng bahay. Grabe, ang gwapo ng asawa ni Kai. Napalingon ako sa mga tao sa kalsada na nakasilip sa akin. Mababa lang kasi ang bakod nila Kai kaya't makikita pa rin kahit nasa loob ka ng bakuran. Balita ko nga doktor yan. Paano kaya naakit ni Kai ang asawa niya, no? Dinig kong sabi ng isang ginang. Kawawang lalaki. Pumatol lang sa babaeng walang narating. Sabi pa ng isang ginang. Tinaasan ko naman ng isang kilay ang nagsabi ng ganung bagay. Stop insulting my wife, you old hag. Inirapan ko siya bago lapitan si Kai. Ayan, gustong-gustong binabalandrang katawan niya para pagkaguluhan siya ng mga babae. Sabi ni Kai bago ko irapan. Are you jealous? Ngumisi ako sa kanya. Don't worry, matitingnan lang naman nila ang katawan ko at hindi matitikman. Anong jealous ka dyan? Hindi ka lang mayabang, masyado ring mataas ang tingin mo sa sarili mo. Tumayo ito. Diyan ka na ngang impokrito ka? Hindi ko siya hinayaang makaalis. Hinawakan ko ang kamay niya at naupo ako sa duyan. Iniupo ko siya sa kandungan ko at niyakap sa bewang. Bitawan mo nga ako! Mahinang sabi nito. Ang asim-asim mo tapos didikit ka sa akin. Huwag ka nang magalit. Malambing kong sabi sa kanya. Hindi mabuti para sa baby kapag lagi kang galit. Magbati na tayong dalawa. This is my first time doing this. Hindi ko ugaling manuyo o humingi ng tawad. Pero pagdating kay Kai, tumitiklop ako. Nagagawa ko mga bagay na hindi ko ginagawa. Wala naman talaga akong balak na panagutan siya. Kaso may nag-udyok sa akin. Hanggang sa namalayan ko na lang na nakasunod na ako sa kanya. Ayokong pumayag sa kasal sa fiancé ko. Pero pagdating kay Kai, pumayag agad ako. I felt weird. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Kasalanan mo kasi. Masyadong masama ang ugali mo. Walang prenong saan niya. Sobrang straightforward mo rin at walang limitation ang words mo. Wala ka rin pakialam kung may nasasaktan kang tao. Basta,
Sobrang yabang mo't nakakainis ka. Ganyan kasi ako pinalaki ng parents ko. Sagot ko. Sa sobrang busy nila, hindi ko alam kung anong tamang manners. Walang nagturo sa akin dahil lahat ng napapalapit sa akin ay pinapalayo nila. They don't want me to be happy. Ang gusto nila, sila lang ang masaya. In short, masamang ugali ng parents mo ang na-adapt mo. Napailing siya. Siguro pinadala ako ni Lord para maging mabuting tao ka. You're not even a good person. Walang prenong saad ko. Anong hindi good person? Kailan ako naging masama sa'yo, ha? When you hit my dick. Naalala ko naman ang sakit na dinanas ko. Pakiramdam ko katapusan ko na noong mga oras na yun. Kasalanan mo naman yun. Ginawa mo kasi akong bayaran eh. Fine. It's all my fault now. Pagsuko ko. Wala rin naman akong laban sa kanya eh. Ayan. Dapat matuto kang tumanggap ng pagkakamali mo. Tumango na lamang ako bago sumandal sa duyan. Napahiga na rin si Kai sa ibabaw ko. Sinigurado ko naman na hindi siya mangangawit. Tahimik lang kami doon na paduyan-duyan hanggang sa pareho nga kaming makatulog. Nagising lang kami pareho dahil sa isang boses na matinis. Tunog na nenermo nito. Nakakapiko ng boses niya. Ayan! Kung pinasama niyo yang si Kai kay Goreng doon sa ibang bansa, o edi sana mas nakatulong pa siya at hindi basta-bastang nabuntes na kung sino. Bumangon kami ni Kai at nagtungo sa loob ng bahay. Isang matabang panda kang talak ng talak. She looks like a panda. Pwede ba, Matilda? Umalis ka na rito. Sita sa kanya ni tatay. Abay, wala naman kaming utang sa'yo. Wala ka na rin karapatang magtatalak dyan. Aba kuya, ako na nga nagmamalisakit, ganyan ka pa? Kaya ganyan ang mga anak mo eh. Kaya wala rin silang marating dahil sinusunod mo sa yapak mo. Galit na sabi ng panda. Gusto mong tadyakan kitang palabas ng pamamahay ko? Umalis ka na nga rito, Matilda. Galit na sabi ni tatay. Magiging punggok ka lalo kapag natadyakan ka ni tatay. Sabat ni Kai kaya't napalingon sa amin ng babaeng panda. Oh, nandito na pala ang babaeng nagpabuntes sa kung sino. Bigla itong napalingon sa akin. Ikaw ba ang asawa niya? Abay, gwapo ka. Paano kang nakuha nitong pamangkin kong walang maipagmamalaki? Tinutukan ko ho ng kutsilyo. Sagot ni Kai. Pero wala namang magagawang itsura kung wala ring silbi. Sabi pa ni Panda. Pero kung gusto mong mapakinabangan ang itsura mo, asawahin mong anak ko. Ako nang bahala sa'yo. Is she insane? I don't need a new wife. Walang emosyong tugon ko. Mas pipiliin mo si Kai? Anong magiging buhay niyo niyan? Kawawa ka lang sa kanya. Sabi nito. Paano ako magiging kawawa kung may sarili akong pera? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Eh kung tutuusin kaya kitang bilhin eh. Abat, mayabang ka ha? Sino ka ba ha? Punggok na mabaho pang hininga. Cinco Javier, the heir of Javier Empire. Licensed doctor sa Arvanel Hospital. May sariling bahay at mga sasakyan. May sariling isla, eroplano at yacht. Bumakas naman ng gulat sa mukha nito. I'm married and soon to be a father. Anything else you wanna know? Mabilis naman tong umiling bago nagmamadaling umalis. Bigla namang pumalakpak si Kai, kaya't dumako sa kanya ang aking tingin. Sa buong pagyayabang mo, ngayon lang ako natuwa sa'yo. Nag-thumbs up pa to sa akin. Ang astig mo dun ah. Napatiklop mo bigla yung tita kong punggok na mataas ang tingin sa sarili niya. Small things. Tugon ko lang. Napatawa naman to. Finally, she's smiling again. Hindi na siya yung palaging nakasibangot na akala mo matandang dalaga. Oh, bakit ka nakatitig? Tinaasan niya ako ng isang kilay. Iniisip mo bang kamukha ko si Tita Punggok? Abat, huwag mong subukan at baka hindi kita matansya dyan ha? I'm not saying anything. Tugon ko. Isa pa, you're far from her. Si nanay ang kamukha mo. You're both beautiful. I'm just staring at you because you smiled. I miss seeing your smile, Kai.
Namula ang buong mukha nito. Namumula ka, sabi ni tatay sa kanya. Ganyan na ganyan ang nanay mo kapag kinikilig sa akin eh. Anong kinikilig ka dyan, tay? Hindi ako kinikilig, no? Asik ni Kai bago umirap. Mainit lang ang panahon. Diyan na nga kayo't makapaligo na nga. Nagmamadali itong nagtungo sa kwarto namin. Hindi ko naman maiwasang mapatawa dahil halatang nataranta ito. Dumako ang tingin ko kay tatay. Nag-thumbs up pa to sa akin. Ipinahihiwatig niyang successful ang Oplan panunuyo ko. First time manuyo. Masarap pala sa feeling. Kyla's point of view. Hindi ko ina-expect na magiging maaliwalas ang aura ni Cinco. From laging bugnutin at masungit, natuto na siyang ngumiti at hindi magsungit. Naging maasikaso na rin siya at nagiging good listener na. Cinco, try mo kaya umuwi muna. Baka hinahanap ka na sa inyo. Saad ko sa kanya. Isa pa baka mawalan ka na ng trabaho. May nagbabantay naman sa akin dito eh. Nanghingi ako ng personal leave kaya kahit matagal akong wala, ayos lang. Sagot niya. Isa pa, ayokong umuwi. Ipipilit lang akong pakasalan ng fiancé ko kahit ayoko. E di sabihin mo kasal ka na, ipakita mo yung wedding ring natin. You don't know my family, Kai. Siguradong gagawa ng paraan ang mga yon para mapaghiwalay tayo. Hinaplos nito ang buhok ko. Marumi silang maglaro. Mas marumi ako, no? Naliligo kaya ako sa putikan. Tugon ko. Napatawa naman to at napailing na lamang. Nagpaplano pala akong magpa-transfer na lang sa ospital rito. Mas mabuti, mas malapit akong nagtatrabaho para nakakauwi ako. Saad niya? Mas gusto mo rito sa probinsya? Tumango naman siya. E paano na yung buhay mo sa Maynila? For sure, mas marami kang ganap doon. At mas marami kang kaibigan doon. Pwede naman tayong pumunta roon kapag gusto natin. Tugon niya. Isa pa, plano ko nang magpagawa ng bahay rito. Bahay nating dalawa. Bakit ba parang ibang tao siya bigla? Siguro crush na niya ako. Wala lang. Asyumera lang ako. Talent ko kayo mag-assume. Willing kang ipagpalit ang buhay mo sa Maynila para lang sa simpleng buhay rito sa probinsya? Tanong ko. Tumango naman siya. Sayang yun, Cinco. Siguradong mas marami kang opportunity sa Maynila. Don't worry kung inaalala mong anak mo. Hindi ko naman siya itatakas. It's not just about the child, okay? Marami lang akong narealize magmula nang tumira ko rito. Nakangiting sabi niya. O sige nga, magbigay ka nga ng isang realization. May itinatago pala akong mabuting kalooban. Tunog proud ang boses nito. Parang hindi naman. Ang galing mo palang mag-joke. Idol na kita. Pagbibiro ko sa kanya. Umirap naman to bago pisilin ang ilong ko. Kainis. Pinipisil pa niya, hindi na nga matangos eh. Kumain na lang tayo sa labas. Sabi niya. Treat ko kayo nila nanay. Treat na naman. Ang dami mo nang libre sa amin. Tumayo ako mula sa pagkakakandong sa kanya. Ako naman ang manlilibre sa inyo. May pera ako kaya't hayaan mo na't huwag ka nang kumontra pa. Kung gusto mo kaming ilibre, use this card. May inabot to sa akin na itim na card. Yan ang gamitin mo kapag magbabayad ka na. Napasimangot ako. O di ganun din, parang ikaw rin ang magbabayad. Kai, we're husband and wife, right? Ang lahat ng sa akin ay iyo. Kaya pera mo na rin yung nasa card. Napaisip ako dahil sa sinabi niya. Don't overthink too much. Susunduin ko si tatay dun sa kapitbahay. Sabihan mo na si Kenneth at nanay na magbihis. Bago pa ako makapagsalita, mabilis nang umalis si Cinco. Hindi ko alam kung nagoyo niya ba ako o naguguluhan lang ako. Napailing na lamang ako bago pumasok sa loob ng bahay. Agad kong pinagayak sila nanay. Tuwang-tuwa naman si Kenneth dahil magpapalibre daw siya. Nagsusuot ako ng bra nang biglang pumasok si Cinco. Nagulat naman to nang makita ang ayos ko. Sorry. Mabilis tong tumalikod sa akin. Nahihiyang ipinagpatuloy ko naman ang pagbibihis ko. Okay na. Nang humarap si Cinco, pulang-pula ang buong mukha nito.
Nagmukha na siyang kamatis. O okay ka lang? Utal kong tanong. Very fine, sagot niya. Hintayin niyo lang ako sa labas. Magbibihis lang ako saglit. Parang mas gusto kong panoorin siyang magbihis na lang. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko si Nanay at Kenneth na nasa sala. Todo pa pogi si Kenneth. Maasim naman. Ako ang manlilibre kaya't bawal kang magturo ng magturo ah. Sabi ko kay Kenneth. Huwag mo ring utuin ang Kuya 5 mo. Tatamaan ka talaga sa akin. Ate, gusto ko ng bagong cellphone. Nakangusong sabi niya. Sira na yung cellphone ko eh. Ang hirap pa namang gamitin sa research. Kenneth, nagpapabili ka rin ng laptop. Kailangan mong mamili dahil isa lang ang kaya kong i-provide. Tugon ko. Laptop na lang. Mas kailangan ko ngayong graduating na ako. Sagot niya kaya tumango na lang ako. Nang makalabas nga si 5, umalis na kami ng bahay. Sumakay kami sa tricycle ni tatay na isang tornilyo na lamang ang hindi pumipirma. Pagdating sa mall, nag-aya agad akong kumain sa isang Korean restaurant. Gusto ko kasi ng kimbap. Yun ang trip ng baby namin ni 5 eh. Thank you sa libre ate ah. Nakangiting sabi ni Kenneth na maganang kumakain. Kumain lang kayo dyan. Hayaan yung ispoil ko kayo kahit ngayon lang. Nakangiting sabi ko. Halos matagal-tagal din kami doon sa Korean restaurant dahil napasarap ang kain namin. Nang matapos kami ron, naghiwa-hiwalay muna kami. Binigyan ko ng pera sila nanay para mag-enjoy sila ni tatay. Yung ibinigay ko sa kanila, kinuha ko mismo sa akin at hindi galing sa ibinigay na card ni 5. Ang ipinambibili ko ng laptop ni Kenneth, galing din naman sa akin. Ang ganda nito! Nakangiting sabi ni Kenneth habang nakatingin sa isang cellphone. May ganito yung classmates ko eh. Bilhin mo na, I'll pay. Sabi ni 5 sa kanya. Nilingon ko si 5 at inilingan. 5, mahal yan. Wag na okay? Kai, I want to spoil your family too. Malambing niyang sagot. Advance graduation gift ko na lang kay Kenneth. 5, wag na. Sobrang laki na ng gastos mo sa pamilya ko eh. Ayokong abusuhin. Let me, please. Biglang nag-beautiful eyes ang mokong. Please, baby. Please, baby. Punyemos. Feeling ko may bulating gumigiling sa tiyan ko. Hindi mo ako madadaan sa ganyan, 5. Mrs. Javier, please. Takte. Oo na nga. Inis kong sabi. Pero last na to ha. Tatamaan ka talaga sa akin. Napa-yes naman si Kenneth. Habang si 5 naman ay bigla na lamang akong hinalikan sa gilid ng labi. Nakakainis. Bakit hindi sa lips? Pagkatapos mabili ang laptop at cellphone ni Kenneth, nag-grocery naman kami bago umuwi. Nagpaiwan si nanay at tatay dahil magmo-motel pa raw silang dalawa. Kuya 5, thank you rito sa iPhone ah. Masayang sabi ni Kenneth. Dahil dyan, lahat ng gusto ni ate susundin ko na. Ako na rin bahala sa pamangkin ko kapag may date kayong dalawa. No worries, Kenneth. Mag-aral ka lang ng mabuti. Sagot ni 5 bago tapikin ang kanyang balikat. Tutal, nasabi mo nang gagawin mo lahat ng gusto ko. Ikaw nang bahalang mag-ayos ng grocery. Sabi ko bago mag-unat. Doon ako sa kwarto dahil gusto ko nang ihiga tong sexy kong likod. Nagpakyut ako sa kapatid ko bago dumiretso sa kwarto ko. Sumunod naman sa akin si 5. Are you tired? Malambing na tanong nito bago ko hilahin pahiga sa kama. Hindi naman gaano, tugon ko. Pero nangangawit ang bandang balakang ko. Bahagya akong napaigtad nang yakapin ako nito. Ipinatong niya ang palad niya sa ibabaw ng sinapupunan ko at hinaplos yun ng marahan. Lumalaki ng anak natin. Halos pabulong na sambit nito. I'm so excited to see her. Or him. Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Mahinang tanong ko. That was past. Tugon niya. Ngayon, gusto ko na siyang makita at maalagaan. Gusto ko nang maalagaan kayong dalawa.
Bakit pati ako gusto mong alagaan? Because you're my wife. My very beautiful wife. Nang uto pa. Pabiro ko siyang inirapan. Kapag nanganak ako, mas gusto ko ang CS. Aba, mahirap manganak nang hindi ka pa nabebembang ano. For sure, grabing sakit nun. Magpahinga ka na muna. Bulong sa akin ni Cinco. Babantayan ko kayo ng anak natin. Tumango naman ako bago pumikit. Makakatulog na ako pero napadilat ako nang may dumampi na malambot na bagay sa aking labi. Hinalikan ako ni Cinco. Sorry, nadala lang. Namumula ang mukhang saad nito bago umiwas ng tingin. Ngumiti naman ako bago hilahin ang damit niya at pagtagpuin ang labi naming dalawa. Doon na lumabas ang panggigigil ni Cinco. Para siyang tilapia kumakalaplap sa akin. Matutulog na ako. Saad ko nang humiwalay kaming dalawa sa halikan. Matulog ka na lang din. Sumiksik na ako sa kanya. Ngunit maya-maya lamang ay napaigdad ako nang maramdaman kong may matigas na bagay ang tumatama sa bandang puson ko. Cinco. I know. Pagputol nito sa sasabihin ko. Huwag mo nang pansinin. Matulog ka na lang. Pero masakit yan sa puson. I can handle it. Sagot niya. Sleep now, baby. Napanguso na lamang ako bago tumango at sumubsob sa kanyang dibdib. Sayang. Mamasahihin ko sana para kumalma. Kaso mukhang ayaw niya. Bahala siya. Siya rin ang masasaktan. Cinco's point of view. Dahil sa mga nararanasan ko dito sa probinsya, mas lalong gusto kong magsettle na lang dito. Ayoko nang bumalik sa magulong syudad. Gusto ko na lang na tahimik kaming namumuhay ni Kai sa lugar na ito, kasama ang mga magiging anak namin. Sigurado ka nang lilipat ka? Tanong ng kaibigan kong si Denzel. Yes, sagot ko. Pumunta siya rito sa probinsya para ayusin ang pag-transfer ko sa ospital rito. Siya kasi may-ari ng ospital na pinagtatrabahuhan ko sa Maynila. Nag-insist siya na siya na mag-aayos ng mga papel ko. Nakakagulat ang pagiging ganyan mo, men. Hindi makapaniwalang sabi nito. Parang kailan lang, nagraran ka lang tungkol sa fiancé mo kuno. Tapos nagugulat na lang ako kasal ka na? Hindi mo rin maiintindihan, Denzel. Noong makita ko siya at malaman na buntis, parang may saya sa isang parte ng puso ko. Sagot ko. Ang aliwalisan ng aura mo ngayon ah. You changed a lot, Cinco. I'm happy. She changed me. Nakangiting tugon ko. Gusto mo bang makilala siya? Tara, sama ka sa bahay. Tumango naman siya. Lumabas kami sa cafe kung saan kami nagkita at sumakay sa isang tricycle. Halos 20 minutos lamang ay binyahin namin bago kami makarating sa bahay. Paano pala kapag nalaman ng parents mo to? Tanong nito habang naglalakad kami. Napatigil naman ako sa paglalakad nang makitang isang pamilyar na sasakyan na kulay puti. They already knew. Halos pabulong kong sagot. Mabilis akong dumiretso sa bahay. Nando na nga ang mga magulang ko. Kasama nila si Ann, fiancé ko dapat. Kaharap nila ang pamilya ng asawa ko. Nandito ka na pala, Cinco. Seryosong sabi ni nanay. Tumango naman ako bago lumapit sa kanila ni tatay at nagmano. Sunod ko namang nilapitan si Kai at hinalikan. Cinco, bigla kang nawala ah. Napalingon ako kay mommy nang magsalita ito. Denzel said you're on a vacation. Tapos mababalitaan kung kasal ka na at magkakaroon ng anak? Yeah. Walang ganang sagot ko bago maupo sa tabi ni Kai. I'm married with Kai and soon we will have a baby. Alam mo bang ginagawa mo, Cinco? May fiancé ka pero nagpakasal ka sa iba. Galit na sabi ni Daddy. Hindi naman ako nagsalita at tahimik lamang. Well, nakausap na namin ang pamilya ni Kai. Maghihiwalay kayo ni Kai at kay Ann ka magpapakasal. Seryosong sabi ni Mommy. Walang divorce sa Pinas. Nakangising sagot ko. Umalis na lang kayo at huwag kaming guluhin. Masaya na ako sa buhay ko rito. Cinco! Galit na sabi ni Mommy.
Ilang taon akong sunod-sunuran sa inyo. Kaya sana ako naman ang pagbigyan nyo. Seryosong saad ko. If you can't accept my wife and my child, just leave now and forget about me. May dinukot si Mommy sa bag niya. Isang cheque na may nakasulat na 3 milyon. Napakuyom naman ako ng kamao dahil alam kong gagamitin na naman nila ang magiging matapobre nila. Here, 3 milyon yan. Iwan mo ang anak ko, Kai. Sabi ni Mommy kay Kai. Sasagot na sana ako pero pinigilan ako ni Kai. Napatingin naman ako sa kanya. Pero ang tingin nito ay nakila Mommy. 3 milyon? Tumaas ang isang kilay ni Kai. Ganyan lang ba ang presyo ni Cinco? Sa sarap at gwapo ni Cinco, 3 milyon lang ibibigay nyo? 5 milyon, sabi naman ni Daddy at naglapag ulit ng tseke. Kinuha naman ni Kai at Nanay ang tseke bago sila tumayo at nagtungo sa kusina. See? Pera lang ang habol nila sa'yo, sabi ni Mommy. Pack your things, Cinco. We'll go home now. Oh my goodness! May nagbuhos ng malamig na tubig sa kanila. Si Nanay at si Kai. What the heck is your problem? Galit na tanong ni Ann. Napangisi naman ako. Ngising sobrang proud. Kayo ang may problema. Galit na sagot ni Kai bago ibalibag sa kanila pabalikan tseke. Pupunta kayo rito at mamaliitin kami? Tapos magtatanong kayo kung anong problema namin? Kung akala nyo madadaan nyo kami sa pera, nagkakamali kayo. Hindi ko na kailangan yan. Mayaman kaya si Cinco. Kayo pa ang bibigyan ko ng pera eh. Napatawa naman ako bago haplusin ang likuran ni Kai. Cinco, yan bang pinagmamalaki mong asawa? Binabastos niya kami. Galit na sabi ni Mommy. Kayo ang unang nambastos. Gumanti lang sila. Kaswal kong sagot. And yes, I am proud of my wife. Umalis na kayo kung ayaw niyong ihi ng baka ang sunod na ibubuhos ko sa inyo, sabi ni Tatay. Nagbanta pa sila Daddy bago sila padabog na umalis. Wala sa sariling napapalakpak naman ako habang proud na nakatingin kay Nanay at Kai. I'm so proud. Nakangiting sabi ko habang pumapalakpak pa. Mata pobre yung pamilyang meron ka? Inis na sabi ni Nanay bago naupo. Yes, they are. Tugon ko. Don't worry po. Nasa side niyo ako. Ako na pong bahala sa kanila. Sisiguraduhin ko pong hindi na sila makakalapit pa sa inyo. Ang ganda-ganda pala ng fiancé mo, sabi ni Kai. Mahahalata sa boses nito ang hindi pagkagusto. Baby, you're more than beautiful. Tugon ko, bago siya hilahin at iupo sa aking kandungan. Walang papantay sa iyo, okay? Huwag mo nga akong utuin. Pagsusungit nito sa akin. At baka sa'yo ko maibuhos ang galit ko dun sa pamilya mo? Sorry na po. Malambing kong sabi bago siya halikan sa pisngi. Sabay-sabay kaming napalingon sa peking tumikhim. Nakalimutan kong kasama ko pala si Denzel. Oh, Kai, he's Denzel. Nakangiting sabi ko. He's my best friend. Siya rin ang may-ari ng ospital kung saan ako nagtatrabaho. Hi. Tumayo si Kai at lumapit kay Denzel tsaka nakipagkamay. Ako si Kai. Ang gwapo mo. Napasimangot naman ako bago tumayo't lumapit sa kanila. Mabilis kong tinapik ang kamay ni Denzel para bumitaw sa asawa ko. Chill bro, nagagwapuhan lang sa akin ang asawa mo. Masyado ka namang seloso. Nakangising saad nito. Tunog na nga asar ang kanyang boses. Parang dapat pala hindi na kita pinapunta rito eh. Medyo inis kong sabi. Cinco, behave, sabi ni Kai. Napanguso naman ako't napatahimik na lamang. Natawa naman si Denzel dahil sa naging asta ko. Mamaya na kayo magselusan dyan. Kumain na tayo, sabi ni Nanay. Dumiretso naman kami sa hapagkainan at naupo. Nagsimula kami sa pagkain. Pasulyap-sulyap pa rin ako kay Denzel na inaasikaso ni Kai. Kai, I'm your husband. Maktul ko. Ako ang asikasuhin mo. Kaya na ni Denzel ang sarili niya, no? Bisita siya. Nakakahiya naman kung hindi ko aasikasuhin. Tugon niya. Huwag kang seloso dyan. Walang mali siya rito. I'm freaking jealous.
Parang batang maktol ko. Alam mo bang nasasaktan ako dahil sa ginagawa mo na yan ngayon? Wow! Yung tono mo parang mahal mo na ako ah. Nahipan ka na ba ng hangin? I do love you, Kai. Pagputol ko sa sasabihin niya. This is not all about our child, okay? I'm serious about our marriage. I do love you, baby. At sobrang selos na selos ako dahil sa pag-aasikaso mo kay Denzel. Napatitig naman to sa akin. Ang mga kasama namin ay naibagsak ang hawak nilang kutsara. Mahal mo na ako? Tulalang tanong ni Kai. Yes, Kai. Walang halong biro. Seryosong sagot ko. Kahit ipasagasa mo pa ako sa tricycle, hindi ako nagbibiro sa feelings ko. Tumango naman siya't walang emosyong tumayo. Nagtungo to sa kusina kaya't napanguso na lamang ako. Nabigla ko yata siya. Nakangusong sabi ko. Kinikilig yun, sabi ni nanay kaya't napatingin ako sa kanya. Ipupusta ko ang itlog ng asawa ko. Tumatalon yan si Ken ngayon sa kusina at walang boses na tumitili. Nagtungo naman ako sa kusina at hindi nga nagkamali si nanay. Tumatalon nga si Kai at walang boses na tumitili. Ginugulo rin ito ang sariling buhok habang nakangiti siya. Para siyang nababaliw na. Kai, pagtawag ko kaya't napatigil siya. Are you okay? Napopusas ka na ba? Napaayos naman siya ng tayo bago tumikhim. Ang sabi mo, mahal mo na ako? Sigurado ka ba talaga dyan? Baka mamaya trip mo lang ako ah. Kailanman hindi ko ginawang biro ang feelings ko. Tugon ko. At kahit ito ang first time kong magmahal, hindi ako pwedeng magkamali na pagmamahal na ang nararamdaman ko. Okay. Napakagat to sa kanyang ibabang labi. Ano kasi? It's okay, baby. Hindi naman ako nagmamadali. Nakangiting sabi ko. Okay lang kahit hindi ka pa handa. Willing akong maghintay. Hindi ako mapapagod na hintayin ka na mahalin din ako. 5. Naglakad to palapit sa akin. Mahal na rin kita eh. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako mahuhulog sa mayabang na kagaya mo. Kaso, hindi rin napigilan. Napamahal na ako sa'yo kasi sobrang caring mo. Bukod doon, gwapo ka pa't masarap. Ang galing mong kumuha ng puso ng babae kahit pa kaugali mo si Lucifer. Ang lakas ng tibok ng aking puso dahil sa kanyang sinabi. Parang kinakapos din ako sa hininga. Mamamatay na yata ako eh. Really? Kagaya mo, hindi ko rin ugaling mag-joke about sa feelings ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Kahit na hindi magandang unang pagtatagpo natin, alam ko namang sasaya ako sa piling mo, 5. Mahal kita. Sinapo ko naman ang magkabilang pisngi niya at ipinagtagpo ang labi naming dalawa. Promise that I will be a good husband and father. Naiiyak kong sabi. Lahat din ng mananakit sa iyo ay mananagot sa akin. I love you so damn much, Kyla. Mahal na mahal ko kayo ng anak nating dalawa. Ngumiti lang ito bago sumiksik sa dibdib ko. Nakangiting niyakap ko naman siya at hinaplos ang mahaba niyang buhok. Biglang dumako ang tingin ko sa pintuan ng kusina. Nandun ang lahat at nakatingin sa amin. Ngumiti ako sa kanila at nag-thumbs up. Ganito pala kapag nagiging mabuting tao ka. Nakakatagpo ng true love. Kyla's point of view. Hoyo kayo ngayon sa akin. Sa sobrang haba ng pubic hair ko, napaibig kong masungit at jablong si 5. Kailangan ko lang palang manipa ng itlog para lang matagpuan ang forever ko. Paano kapag mamatay tayo dyan sa loob ng bahay niyo at ipasalvage ako? O kong tanong kay 5. Tapos hahampasin ka ng baril sa ulo para mawalan ka ng malay at ala-ala? Baby, stop watching brutal movies, okay? Iba nang naiisip mo eh. Sabi nito, walang mangyayaring ganon, okay? Napanguso naman ako bago itango ang aking ulo. Lumuwas kami sa Manila para harapin ang pamilya niyang matapobre. Sa huling pagkakataon, kakausapin ni 5 ang mga ito ng masinsinan. Gusto ko rin naman kasi ng peaceful life with my biyanan. Pero kung ayaw nila, bahala sila sa buhay nila. Hindi ko rin sila tatanggapin. Nang makapasok kami sa bahay ng parents niya,
Namangha ako dahil sa sobrang laki nun. Malaki na yung bahay. Ducks pa yung nakatira. What are you doing here with that bitch, Cinco? Ayan na si Ursula. Salubong na naman ang peking kilin ng future biyanan ko. Umaangat na naman. Mom, she's my wife. Madiing sabi ni Cinco sa kanyang ina. Cinco, kung nandito ka lang para makiusap na tanggapin namin ang relasyon ninyo, umalis na lang kayo. Sabi ni Ursula. Kahit na anong mangyari, hindi ko matatanggap ang hampas lupa na yan sa pamamahay ko. Mata pobre talaga. Mom, what's your problem? Ganyan ka na ba ka-addict sa pera para lang makalimutan mong magpakatao? Napalingon ako kay Cinco dahil sa mapait na boses nito. Humarap kami rito bilang tao. Mom, ang gusto ko lang naman ay matanggap niyo ang magiging pamilya ko. Mahirap ba yung hinihiling ko? This is my only wish. Can you just be happy for me? Ewan ko, bigla na lang akong naiyak. Ramdam na ramdam ko kasi ang sakit sa kanyang boses. Umuwi na tayo. Umiiyak kong sabi kay Cinco. Bumalik na lang tayo sa amin. Ayos lang naman sa akin kung hindi nila tayo matatanggap eh. Hindi sila invited sa binyag ng baby natin. Why are you crying? Natatawang tanong niya bago punasan ang luha ko. Stop crying, baby. Kasi ang lungkot-lungkot ng boses mo. Umiiyak kong sagot. Tapos ang sama pa ng ugali ng mami mo. Hampas lupa daw ako. Siya yung ihahampas ko sa lupa eh. How dare you to talk to me like that? Galit na sabi ni mami. Mama mo. Singhal ko sa kanya bago hilahin paalis doon si Cinco. Huwag na tayong babalik rito ha. Ayoko nang may maaway sa'yo maliban lang sa akin. Okay po, hindi na po. Tugon niya. Sumakay kami sa kanyang sasakyan. Nagmaneho naman agad si Cinco patungo sa kondo niya. Doon muna kaming dalawa at bukas na kami babalik sa probinsya. Are you okay now? Malambing na tanong nito nang makarating kami sa kondo niya. Magaan na bang pakiramdam mo? Tumango naman ako bago yumakap sa bewang niya. Natawa naman to bago ako iupo sa kanyang kandungan. Baby, kung hindi ka pa po okay, hayaan mong paligayahin kita gamit ang dila ko. Pabulong niyang sabi. Nakiliti naman akong bigla, lalo na yung fem-fem ko. Huwag kayo dumadamobs na itong doktor ko. Nabiyak ng bataan ko ng malaking laguna niya. Manahimik ka nga. Sabi ko na lang. Mamayang gabi na lang ako papayag. Kailangan ko muna mag-shave. Nakakahiya naman kung ang ipapakain ko sa kanya ay may buhok. I love you, my baby. Sabi nito bago ako halikan sa pisngi. Napapikit na lamang ako bago sumiksik lalo sa kanyang hard chest. Ang plano ko ay pipikit lamang pero nakatulog na nga ako. Nagising ako at nasa kama na ako. Wala si Cinco sa kwarto kaya't lumabas ako. Wala rin siya sa sala kaya't dumiretso ako sa kusina. Napakunot noo ko nang may makitang babaeng nakaupo sa counter. Si Cinco naman ay nagluluto't apron lang ang suot sa pang-itaas niya. Sino ka? Sa lubungang kilay na tanong ko sa babae. Ang tono ko, parang hinahamon ng suntukan yung babae. Hello! Nakangiting bati sa akin ng babae. I'm Cassie. Hindi ko siya pinansin at dumiretso na lamang kay Cinco. Hi baby. Nakangiting bati nito bago ko halikan sa labi. What's with that face? Bakit nakasimangot ka? At bakit may babae rito? Kunot noong tanong ko sa kanya. Baby, don't be jealous. Natatawang sagot niya. She's my cousin Cassie. She's here to help me for our upcoming wedding. Medyo nahiya ako sa part na yon. Upcoming wedding? Takang tanong ko kay Cinco. May upcoming wedding tayo? Oh, hindi ko pa ba nasasabi sa'yo? Pinatay nito ang kalan bago ko harapin. Magkakaroon tayo ng second wedding. A big wedding. Hindi mo nasabi sa akin ang tungkol dyan, Mr. Javier. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Isa pa, hindi na rin naman kailangan yan. Kontento na ako sa naganap nating kasal. No need na ng engranding kasal. Baby,
Gusto ko pa ring bigyan ka ng magandang kasal. Malambing niyang sabi bago hapitin ang bewang ko. Don't worry, magagana pa naman siya paglabas ni baby. Gusto ko kasi na maglalakad din siya sa aisle. Pinaghahandaan ko lang agad para hindi na hassle pa. Mukhang in love ka talaga, ha? Nagsalita si Cassie kaya't napalingon kami sa kanya. Alam mo, Kai, it's my first time to see him like that. Dati, nasasaksihan ko lang yan na manigaw na mga babaeng kinukulit siya. But look at him now. Nauulol na sa isang babae. Nadaan sa gayuma. Pagbibiro ko kaya't napatawa siya. Iniwan ko muna nga si Cinco dahil may lulutuin pa siya. Naupo muna ako sa tabi ni Cassie at nakipag-usap sa kanya. Saktong matapos magluto si Cinco, nagpaalam na si Cassie dahil tumatawag na ang asawa niya. Baby, kain ka na po. Nakangiting sabi niya. Ikaw, tanong ko, wala ka bang bala kumain? I'm planning to eat something. Nakangising sagot niya. Nabigla ako nang pumasok siya sa ilalim ng lamesa at pumuesto sa pagitan ng hita ko. Ito na muna ang gusto kong kainin. Nakangising sabi niya. Wag! Nahihiyang sabi ko. Hindi pa ako nakashave eh. Masama kumain na may buhok. Marami yun. Baby, bakit ang balot? Mabuhok din naman ah. Pinaghiwalay nito ang dalawang binti ko. It's okay baby. Hindi marumi yan. Nanginig agad ang mga tuhod ko nang hilahin niya pababa ang pants at ang pangloob ko. Malakas akong napamura nang dumampi sa masaganang pechay ko ang dila ni Cinco. Baby, kain ka na po. Malambing na sabi ni Cinco. Kumain ka dyan habang kumakain ako. Shucks! Makakakain ba ako ng maayos nito? Tumango lamang ako bago nagsimulang kumain. Hindi ko maiwasang muntik nang mabulunan dahil sa sarap na nararamdaman ko. Ito pala ang totoong food trip. Kumakain habang kinakain ka niya. Cinco! Nabitawan ko ng tinidor at napasabunod sa buhok ni Cinco. Cinco! Hindi ako makakain ng maayos. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Maya-maya nga lamang ay hindi ko na napigilan ng sensasyon at nanginig na ang aking mga tuhod. Hingal na hingal akong napasandal sa upuan. Ang sarap, sabi ni Cinco bago umalis sa ilalim ng lamesa. Ikaw lang ang nakakain ng maayos eh. Hinihingal kong sabit. Let me feed you. Tugon lang nito. Tinanggal nito ang pagkakatali ng apron bago siya umupo. Akala ko ay wala na siyang gagawing kababalaghan. Pero nabigla ako nang ilabas nito ang kanyang mahaba at mataba at tayong-tayong pagkalalaki. Here, kandong kita at susubuan kita. Nakangising sagot ng mokong. Bago pa ako makapag-react, walang hirap ako nitong binuhat at iniupo sa pagkalalaki niya. Mahabang ungo lamang ang lumabas sa aking bibig nang sumagad yon sa aking loob. Heaven! Trip mo ko ngayon ah. Sambit ko bago umayos ang upo. Namiss lang po kita. Sagot nito bago sumandok at subuan ako. Laking pasasalamat ko dahil hindi siya gumalaw, kaya't nakakain ako ng maayos. Nang maubos ang pagkain, tsaka lamang nagsimulang gumalaw si Cinco. Mahigpit akong napahawak sa gilid ng lamesa. Sinusulit na ni Cinco ang kalayaan niyang makabayo dahil malapit na ang araw na bawal na siyang pumasok sa akin. Ang sikip mo. Bulong nito sa akin. Masikip talaga yan. Tugon ko. Natawa ito at mas lalong gumalaw ng may gigil. Mukhang nakakaiwas naman si baby sa loob kaya't carry lang. Ilang sandali nga lamang ay naramdaman kong mainit niyang gravy sa loob ko. Ang dami niyang inilabas. Pwede na ngang magsawsaw ng manok. I love you so much. Bulong nito sa akin. Hinding-hindi na kita pakakawalan. Paano kung humadlang pa rin ang pamilya mo sa atin? Tanong ko. Ipaglalaban kita. Sagot niya. Kahit maubos ang pera ko para maipaglaban ka, gagawin ko pa rin. Kakampi mo ko at palagi kitang kakampihan kahit pamilya ko pang kalaban. Grabe naman,
Ang sarap naman po ng ibinigay ninyo sa akin. Mapapatanong ka na lang talaga kung deserve ko ba siya. Mahal din kita, Singko. Nakangiting sabi ko. Handa akong makipagsuntukan para lang maipagtanggol ka rin. Ngumiti lamang ito bago bigyan ng halik sa labi. Siyempre, sabi kitong asawa ko't hindi lang ang halik ang nangyari. Mainggit na lang kayo dyan. Singko's point of view. Doc, successful! Nakangiting sabi sa akin ng assistant nurse ko. Ang galing-galing mo po talaga. Mamaya na tayo magsaya. Tugon ko. Siguraduhin niyo munang wala ng problema sa pasyente. Yes, Doc. Tugon nito. Tumango ako bago lingunin ang mga kasama ko sa operation room. Job well done, everyone. Ngumiti ako sa kanila bago lumabas ng operating room. Doc, how's my son? Naiiyak na tanong ng ginang. Success po ang operation, sagot ko. Natanggal ng bakal na tumusok malapit sa puso niya. Nagkaroon lang ng internal bleeding kanina pero nagawa namin ng paraan. Wala na ring damage na ugat. Sa ngayon, hintayin na lang nating magising ang pasyente. Thank you po. Naiiyak na sabi ng ama ng bata. Ngumiti lamang ako bago mag-excuse. Hinubad ko ang operation uniform ko at itinapon. Umupo ako sa isang upuan at hinilot ang aking leeg. 8:00 na pala ng gabi. Bulong ko at mabilis na tumayo. Kailangan ko na umuwi at may mga naghihintay pa sa akin sa bahay. Out ka na, Doc? Tanong sa akin ang security guard. Yes, sir. Tugon ko. Ingat po kayo sa pag-uwi Kayo rin po. Ngumiti ako bago dumiretso sa parking. Sumakay agad ako sa kotse ko't agad tong minaneho pa uwi. Siyempre, bago dumiretso sa bahay, dumaan muna ako sa bilihan ng Japanese cake para pasalubong sa mga naghihintay sa akin. Papasok pa lang ng gitang kotse ko. Natanaw ko na agad ang 2 bulilit at isang magandang buntis sa terrace ng bahay. Pakiramdam ko na walang pagod ko dahil sa magaganda nilang ngiti. Daddy! Masayang sabi ng 2 bulilit at tumakbong papalapit sa akin. My babies! Binuhat ko sila at parehong hinalikan sa pisngi. How's your day, Masaya po! Nakangiting sagot ni Sian. Nagplay po kami ni Sian. Sagot naman ni Sia. Ang naging panganay namin ni Kai ay kambal, si Sia at Sian. 5 taong gulang na sila at parehong bibo. Kawangis din namin silang 2 ni Kai. Hindi niyo ba pinasakit ang ulo ng mami niyo? Tanong ko bago tumingin sa maganda kong asawa. Naging doktor nga po kami ni mami Sagot ni Sian. Kahit po tanungin niyo po si mami. Hindi naman sila nagpasaway sa akin. Nakangiting sabi ni Kai. Doon lang sila sa Tito Kenneth nila. Hala, patient po pala namin si Tito. Sabi ni Sia. Daddy, baba mo po kami, kailangan po naming i-check si Tito. Agad nagtatakbo ang mga ito patungo sa loob ng bahay nang maibaba ko sila. Kamusta ang work? Nakangiting tanong ni Kai. Maayos lang po, sagot ko. Nakakapagod rin pero nawala ng pagod ko nang makita ko kayo. Lalo ka na. Pakornya na ng pakornya mga banat mo. Pabiro itong umirap bago ako lapitan at halikan. Kumain ka na? Alika sa loob. Nagluto ako ng pork steak kanina. Sasabayan na rin kita dahil nagugutom na naman ako. Okay po. Pumasok kaming 2 sa loob. Nakaalalay ako sa kanya dahil mabigat ang kanyang tiyan. Buntis siya sa magiging bunso namin. Malapit na rin ang due date niya kaya't medyo nakabantay kami. Nadatnan namin sa salang 2 bata at isang lalaking nagmukhang mommy dahil nababalutan ng bandage ang buong katawan. May pink at blue na band-aid rin to. Diyos mio! Anong ginawa niyo sa tito niyo? Sita sa kanila ni Kai. Kabaong na lang ang kulang at pwede nang ibaon yan. Mami, masakit katawan ni tito, kaya't nigagamot namin siya. Sagot ni Sian. Kawawa naman po si tito kapag hindi nagamot Kaya pa? Tanong ko kay Kenneth. Napahinga ito ng malalim bago itango ang kanyang ulo. Kayang-kaya pa. Hinding-hindi susuko para sa mga pamangkin. Natawa naman kaming 2 ni Kai. Kambal.
Dahan-dahan sa paggamot sa tito nyo ha. Maaga pang pasok sa work niyan bukas. Sabi sa kanila ni Kai. Nag-thumbs up lang ang kambal. Dumiretso kami ni Kai sa kusina. Pinaupo ko siya't ako nang naghain. Alam ko kasing nabibigatan siya sa kanyang tiyan. Hindi pa po ba sumasakit ang tiyan mo? Tanong ko. Sinusumpong lang kaninang tanghali. Sagot niya. Akala ko nga mapapaanak na ako pero nawala rin naman kagad. Bukas iko-confine na kita, okay? Kailangan nasa ospital ka na dahil baka biglang manganak ka. Malamyos kong sabi. Sige po. Tugon niya. Nakahanda na rin naman yung mga gamit namin ni baby kaya wala ka nang dapat alalahanin. Nakangiting tumango lamang ako bago ilapag ang pagkain namin. Nang makaupo nga ako ay nagsimula na kaming kumain. Aw! Daing ko nang bigla akong sipain ni Kai. Bakit? Kumirot lang yung tiyan ko Sagot niya bago huminga ng malalim. Ayan, wala na. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Natatakot ako na baka mapaanak siya. 5! Tubig! Maya-maya isambit niya. Teka, kukuha ako. Akmang tatayo ako pero hinawakan itong kamay ko. Nagtaka naman ako habang nakatingin sa kanya. 5! May tubig sa upuan ko. Mahinahong sambit niya. 5! Manganganak na ako. Oh, shit! Agad ko naman siyang nilapitan at inalalayang makatayo. Para akong hihimatayin nang makitang pumutok na ang panabigan niya. Doktor ako, pero kapag nanganganak si Kai, hindi ako mapakali. Kenneth! Pakikuha yung mga gamit ni Kai at baby sa taas. Manganganak na si ate mo. Tarantang sabi ko. Mabilis namang sumunod si Kenneth. Tumulong naman ang kambal para mailabas ang mami nila. Diniretso ko agad sa kotse si Kai. Mommy, are you okay? Alalang tanong ni Sia. Ngumiti lamang ang pawis na si Kai. Nang makasakay si Kenneth, nagmaneho na agad ako. Habang nasa biyahe, nabugbog ako kay Kai. Hindi ko naman naiwasang mapangiwi dahil sa mga daing niya. Napapagaya kasi ako Nang makarating na sa ospital, bumaba agad kami at sinalubong ng nurse at doktor. Akala ko, si Kai ang ilalapag nila sa wheelchair. Pero si Kenneth ang kinuha nila at inilapag. Teka, hindi ako. Sabi ni Kenneth. Yung ate ko pang manganganak. Huwag niyong pansinin itong mga bandage. Design lang to. Oo nga naman. Siya nga ang mukhang pasyente dahil sa mga bandage niya sa katawan. Agad namang nilapitan ng nurse ang asawa ko at iniupo sa wheelchair. Nakasunod lang kami sa kanila. Lumalabas ng ulo ng bata. Sabi ng doktora. Kailangan na natin siyang dalhin sa delivery room. Ipinasok na si Kai sa delivery room. Hindi na ako sumama dahil baka mahimatay lang din ako. Ninenervyos kasi ako kapag nakikita kong nanganganak si Kai. Nasa labas lamang ako at tahimik na nagdadasal. Sa sobrang nervyos ko, hindi ko na napansin na dumating sila nanay. Nabalik lang yata ako sa ulirat nang makarinig ako ng iyak ng baby. Nangilid agad ang luha ko habang nakatingin sa pinto ng delivery room. Daddy, kapatid po ba namin yung iiyak? Tanong ni Sia. Tumango naman ako bago sila yakaping magkapatid. Pinaayos na nga sa amin ang papel at kwarto ni Kai at inayos ko muna. Nang matapos ay dumiretso agad ako sa kwarto niya. Nadatnan ko itong nakaupo sa hospital bed. Kalong ang isang malusog na sanggol na dumedede sa kanya. Babae ang baby natin. Nakangiting sabi niya. Naiiyak naman akong lumapit sa kanya. Tumulo ang luha ko nang masilayan ang magandang mukha ng bunso namin. Kamukhang kamukha mo siya. Nakangiting sabi ni Kai. Ang ganda niya. Sagot ko bago punasan ang aking luha. Buhatin mo. Iniabot sa akin ni Kai ang anak namin na agad kong kinuha. Cynthia Kayla ang name niya, kagaya ng gusto mo. Napangiti naman ako. Baby Cynthia. Daddy, ang tiny niya po. Nakangiting sabi ni Sia. Can we carry her po? Tanong naman ni Sian. Hindi po muna kasi super tiny pa niya Sagot ko. Gumawa pa kayo ng marami Sabi ni nanay. Ang gaganda ng lahi nila Natawa naman kaming dalawa ni Kayla.
Isinayaw-sayaw ko si Baby Cynthia namin. Ngumingiti-ngiti naman to kaya't ang puso ko'y parang sumasayaw sa tuwa. Ilang sandali lamang ay kinuha nila nanay si Baby Cynthia. Hinayaan ko muna sila't agad nilapitan ng asawa ko. "You're so strong, baby." Nakangiting sabi ko bago hawakan ang kanyang kamay. "Sorry kung hindi ako sumama sa loob ah. Hindi kasi ako kasing lakas mo eh." "Naiintindihan ko." Sagot niya bago haplusin ang pisngi ko. "I love you, Kai." "And I love you more, my husband." Wakas!